Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 21. Ang pamilya Woods ay isang grupo ng mga individual kung saan ang mga tao sa San Joto ay lalayuan dahil ang panggugulo sa kanila ay nag-aanyaya ng gulo. Nakita ito ni Nora at matapang na sinabi, "Lolo, hindi ko sinasadya." Kara-rating lang niya sa school at hindi niya alam kung sino si Austin. Parang ipinagtatanggol niya si Nicole, pero ang totoo ay para sabihing si Nicole ang unang gumamit ng karahasan. Hindi masyadong masaya si Nicole. Nang magre-reply na siya, nagsalita si Daniel. "Dad, walang kasalanan si Nicole. Tiningnan ko ang pasikot-sikot ng usapin. Tahasan na sinubukang sunggaban ni Austin si Nicole. Kailangan pa ba nating tiisin iyon?" Nang makita ang matuwid na galit ni Daniel at Nicole, sinabi ni Karen ng may panunuya, "Daniel, si Austin ay apo ni Mr. Woods Sr. Nagkaproblema tayo sa pananakit sa kanya. Narinig kong sinabi ni Snow na nagbanta si Austin na paalisin si Nicole sa paaralan." Naghagis ng bomba si Karen. Pagpapatalsik. Agad na kumunat ang noo ni Mr. Riddle Sr. Kagabi lang niyaya ni Mr. Ellison si Nicole sa school, at paalisin siya dahil nasaktan niya si Austin. Ano sa tingin mo? Ang tatay ni Austin ay isang katiwala ng paaralan, at ang mga estudyanteng nakasakit kay Austin noon ay tila walang magandang wakas. Sinisipa ni Karen si Nicole nang siya ay nalulumbay, na para bang ang pagpapatalsik kay Nicole ay isang foregone conclusion. Agad na tumingin si Nora kay Nicole nang may pag-asa. "Kung ganoon ang kaso, walang makakatulong sa iyo, Nicole. Hindi ako humihingi ng tulong sa sinuman." Kumunat ang noo ni Nicole. Naisip ni Karen na hindi nagsisisi si Nicole at agad niyang sinabi, "Dad, si this girl." Hindi pa rin niya inaamin ang kasalanan niya. "Anong kasalanan ko?" Kumunat ang noo ni Nicole, lalagyan ng nobela. "Ang ibig mo bang sabihin ay hahayaan ko siyang sunggaban ako dahil lang makapangyarihan ang pamilya Woods? Hindi ba ito magmumukhang masama sa pamilya Riddle?" Mahina at malakas ang boses ni Nicole. Sandaling katahimikan ang namayani sa sala, Mr. Nagdingning ang mga mata ni Riddle Sr. Talaga, kung gaano kakulit ang pamilya Woods, kami, ang Riddles, ay hindi isang taong madaling mabuli. Tama ang ginawa ni Nicole. Galit na galit si Nora, hindi inaasahan na magiging ganoon kasuporta si Mr. Riddle Sr. kay Nicole. Nabalisa si Karen at sinabing, "Tay, dapat alam mo kung paano makilala ang tama at mali. Ano ang pakinabang para sa amin na gulo sa pamilya Woods?" Nang makitang nagninangas ang kanyang asawa, mahinang umubo si Dylan para paalalahanan siya. "Hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon, Karen. Hindi big deal ang pagpapatalsik. Hindi alam ni Austin na si Nicole ang pamilya natin, at hindi tayo aabalahin ng pamilya Woods." Hindi na nakatiis si Daniel nang makitang sinasabi ng mag-asawa ang salita ng isa't isa. "Nagtataka ako kung bakit ang sama ng loob ninyong dalawa. Dahil ba natatakot kang madamay kayong dalawa ng usapin ni Nicole?" Namula ang mga mukha ni Dylan at Karen, at sumimangot si Dylan, "Bakit mo nasabi? Hindi lang ang sarili natin ang inaalala natin, kundi ang pamilya Riddle. Ang pamilyang Woods ay isang hamak na sinusubukan ng mga tao na layuan sila. Ano ang pakinabang para sa atin na makipagkulitin sa kanila? Ang ibig mo bang sabihin ay para sa pamilyang Riddle na lumayo sa gulo, wala tayong dapat gawin kapag binubuli ang mga anak natin, kahit sila Snow at Rain?" Sinaman ang tingin ni Nicole sina Karen at Dylan. Mas naging malinaw ang ulo ni Mr. Riddle Sr. Gusto lang ninyong lumayo sa problemang ito at magmalasakit sa inyong sarili. Kung si Snow ang mabubuli, sisisihin mo pa rin ba tulad ngayon? Ay, sinubukan ni Karen na magsalita ng isang bagay ngunit pinanghinaan siya ng loob sa pagsaway ni Mr. Riddle Sr. Nang makitang walang makakalaban kay Nicole, inis na tinitigan siya ni Nora. Napagtanto niyang seryoso niyang minamaliit si Nicole. Hindi nagtagal para ipahayag ni G. Riddle Sr. ang kanyang huling mga iniisip. Tama ang ginawa ni Nicole. Kung mapapatalsik siya, hahanapan ko siya ng mas magandang paaralan bukas. Hindi naman big deal. Kaya ko pang ipadala si Nicole para mag-aral sa ibang bansa. Ano man ang mangyari, gusto kong bigyan siya ng pinakamahusay na edukasyon. Ang bata mula sa pamilya Johnston ay napakahusay. Hindi niya hahayaang mahuli ang kanyang apo. Alam na si Mr. Riddle Sr. ay tunay na nagmamalasakit sa kanya, tiningnan siya ni Nicole na may nakakagaan ng ngiti. "Huwag kang mag-alala tungkol dito, Lolo. Hindi ako mapapatalsik." Ang kanyang boses ay kalmado at determinado, hindi maipaliwanag na mapang-akit. "Mister,
Nakontak ka ni Ellison. Nang makita na ang kanyang apo ay napakasigurado sa kanyang sarili, naisip ni Mr. Riddle Sr. na maaaring nakatanggap siya ng ilang balita. Hindi pa, pero tatawagan niya ako kapag libre na siya. Tunog ni Nicole na parang bagay na bagay. Parang subordinate niya si Mr. Ellison. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay naging sanhi ng pagdududa ng lahat. Halos mag-alab ang mga mata ni Nora. Akala ba talaga ni Nicole ay sunod-sonya rin si Mr. Ellison sa kanya? Habang iniisip niya iyon, biglang lumapit ang mayordoma ng pamilya at bumulong kay Mr. Riddle Sr. Mr. Tumatawag si Ellison. Mr. Ellison. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Mr. Ellison, agad niyang sinagot ang tawag. Napatingin ang lahat sa direksyon ni Mr. Riddle Sr. Dahil mahina ang pandinig ni Mr. Riddle Sr., tinawag niya ang speaker ng telepono. Mr. Ellison, hindi ko inaasahan na tatawag ka. Magalang na sagot ni Mr. Riddle Sr. Sa kabilang dulo ng telepono, si Mr. Ellison ay nagpapakawala ng isang magiliw ng ngiti. Mr. Riddle Sr., ngayon narinig ko na sinaktan ng bata mula sa pamilya Woods ang apo mo, si Nicole. Okay lang ba siya? Narinig iyon ng lahat at lahat ay nanlaki ang mata. In terms of importance, dapat si Nicole ang nakasakit kay Austin, pero sinabi ni Mr. Ellison na si Austin ang nasaktan kay Nicole. Gaano kataas ang kahalagahan ni Nicole sa mata ni G. Ellison? Kabanata 22. Bahagyang umiling si Nicole bilang senyales kay Mr. Riddle Sr. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing, she is fine. Hindi niya ito isinapuso. Natutuwa akong marinig. Sasabihin ko sa batang iyon mula sa pamilya Woods na kumilos. Wala nang mga api kay Nicole sa school simula ngayon. Tiniyak ko sa iyo iyon. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Mr. Riddle Sr. at agad na nagpasalamat kay G. Ellison. Walang problema. Let us have a cup of tea together if you have time next time, magalang na sabi ni Mr. Ellison. Anytime, Mr. Ellison. Tawagan mo ako kapag may oras ka. Nambobola si Mr. Riddle Sr. Walang makakakilala kay Mr. Ellison at hindi maisip na hihilingin ni Mr. Ellison na makipagkita sa kanya. Kaya naman, pumayag agad siya. Oo naman. Pagkatapos nito, ibinaba ni Mr. Ellison ang tawag. Parang tumigil ang hangin habang ang lahat ng nakarinig ng usapan ay nakatingin kay Nicole na hindi makapaniwala. Lalong nagulat si Nora. Hindi siya naniniwala na si G. Ellison ay magiging protection pa rin kay Nicole kapag nangyari ang ganoong bagay, ngunit nakumpirma ng kanyang tawag sa telepono ang lahat. Dahan daw ang ibinaba ni Mr. Riddle Sr. ang kanyang telepono at kinalma ang sarili. Nicole, close ba kayo ni Mr. Ellison? Noong nakaraang pagkakataon, sinabi lang ni Nicole na minsan lang silang nagkita ni Mr. Ellison. Pero naramdaman niya ngayon na higit pa sa magkakilala ang kanilang relasyon. Nang makita ang pag-aalinlangan ng kanyang lolo, nag-isip sandali si Nicole at sinabing, aba. Isang beses pa lang sila nagkita, pero siya ang nakasama niya noong nasa ospital siya, kaya medyo kilala na nila ang isa't isa. Hindi masyadong natuwa si Karen sa sagot ni Nicole. Anong ibig mong sabihin sa sort of? Paano kayo nagkakilala? Naiinis siya na ang isang babaeng taga-bayan na tulad ni Nicole ay makapasok sa Royal Creek Institute High School. Hindi lang iyon, nang harapin ni Nicole ang isang kalaban tulad ng pamilya Woods, kimkim pa rin ni Mr. Ellison si Nicole. Ano ang nangyayari? Kailangan niyang malaman ang kanilang relasyon. Hindi nagsalita si Daniel at Gloria. Tila, sabik din silang malaman kung ano ang kanilang relasyon. Nang makitang mausisa ang kanyang mga magulang, nagpasya si Nicole na magkwento pa. Kung dapat kong sabihin, iniligtas ko ang buhay ni Mr. Ellison. Mahinahong sabi ni Nicole, ngunit ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat. Iniligtas mo ang kanyang buhay. Dilat na tinitigan ni Karen si Dylan, hindi makapaniwala na isang 18 taong gulang na batang babae ang nagsabi ng buhay ni Mr. Ellison. Nicole, totoo ba yang sinasabi mo? Huwag kang mag-bluff dahil lang tumawag si Mr. Ellison. Isang estudyante mula sa kanayunan ang nag-claim na nagligtas sa buhay ni Mr. Ellison. Paano naging posible iyon? Hindi ba ito panaginip ng tubo? Tanungin mo si Mr. Ellison kung hindi ka naniniwala sa akin. Kaunti lang ang pasensya ni Nicole kay Nora. Namutla ang mukha ni Nora dahil alam niyang kwalipikado siyang makita si Mr. Ellison. Malinaw, napagpasyahan ni Nicole na hindi niya ito ma-verify. Tumingin si Daniel sa likod at biglang natauhan. Hindi nakakagulat na sigurado si Nicole na hindi siya mapapaalis kapag nasa bahay siya. Sa wakas ay gumaan ang loob ni Gloria. So parang hindi mapapatalsik si Nicole.
Masaya sina Daniel at Gloria, ngunit isa itong sampalan para kina Dylan at Karen. Noong una, naisipan nilang bumalik ngayon para pag-usapan si Mr. Riddle Sr. tungkol sa pagpapaalis ni Nicole sa paaralan, hindi inaasahan na babaguhin ni Nicole ang mga bagay-bagay. Imbes na magmukhang masama si Nicole, silang dalawa pa ang naging tawanan. Nakatingin ng may kasalanan kay Mr. Riddle Sr., hindi na makaupo si Karen. Ngayong naayos na ang usapin, pupunta tayo ngayon. Wala pang plano si Mr. Riddle Sr. na palayain siya. Sa hinaharap, lumayo sa mga isyu sa paaralan ng mga bata at huwag magdala ng mga isyu na hindi dapat iuwi. Nakaramdam ng hiya si Karen sa harap ni Daniel at Gloria matapos pagsabihan ni Mr. Riddle Sr. Pero sa pagkakataong ito, siya naman talaga ang may kasalanan. Nakangiti lang siya at sinabing, "Nakuha ko na, tatay." Pagkatapos ay umalis siya kasama si Dylan, kasama ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Si Mr. Riddle Sr. ay tumingin kay Nicole na may avuncular smile. "Ikaw talaga ang apo ko. Sabihin mo sa akin kung paano mo tinuruan ng leksyon ang batang si Austin ngayon." Matagal nang hinahamak ni Mr. Riddle Sr. ang pamilya Woods. Ang kanyang apo ay katulad niya, matalas, at walang takot. Dahil nahihirapang ipaliwanag sa mga salita, ipinakita ni Nicole ang isang video kay Mr. Riddle Sr. at sa kanyang mga magulang. Kinakabahan silang tatlo na nanunood. "Marunong ka bang lumaban, Nicole?" Napadilat si Gloria. "Natutunan ko noon ang ilang martial arts sa kanayunan. Sabi ng lola ko for self-defense daw." Iniwasan niya ang tingin ni Gloria at random na gumawa ng kwento. Hindi masama. Ang mga batang babae ay dapat matuto ng ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. "Ikaw lang ang katulad ko sa pamilya." Habang pinapanood ni Mr. Riddle Sr., lalo siyang natuwa. Ilang beses niyang pinanood ang video clip. Tuluyan ng napabayan si Nora, nakatutok ang mga mata kay Nicole. Hindi siya makapaniwala na ginamit pa niya sina Snow at Rain para magmukhang masama si Nicole, pero nabigo pa rin siya. Sa halip, si Nicole ay mas namumukod tangi, at ito ay nagpapagalit kay Nora. Naikuyom ni Nora ang kanyang mga kamay sa sama ng loob, halos bumaon ang kanyang mga kuko sa laman ng kanyang mga palad. Makalipas ang isang oras, nakauwi na sina Daniel at Gloria kasama sina Nicole at Nora. Nag-text si Nicole kay Mr. Ellison para magpasalamat ng nasa kwarto na siya. Hindi ugali ni Mr. Ellison ang mag-text, kaya pumunta si Nicole sa shower. Hindi nagtagal pagkalabas ng banyo ay may biglang kumatok sa pinto. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Nora, lalagyan ng nobela. "Ano ito?" Walang pakialam na tanong ni Nicole na walang emosyon ang mga mata. "Nicole, ito yung mga cosmetics na dinala ko sa dati kong trip sa Flows. Gusto kong makuha mo ito." Isang inosenteng ngiti ang pinakawalan ni Nora, ngunit hindi masyadong nagustuhan ni Nicole ang ngiting iyon. Sa pag-iisip kung paano siya sinipa ni Nora noong down siya ngayon, napaatras si Nicole. "Magaling ako. Hindi ko kailanman ginagamit ang mga bagay na ito." Talagang kinasusuklaman niya ang mga pampaganda at hindi nag-abala na kunin ang mga ito. "Hindi mo kailanman ginamit ang mga ito." Bahagyang nagulat si Nora. Si Nicole ay hindi kailanman gumamit ng mga pampaganda, ngunit ang kanyang balat ay napakaganda. Nagselos ito sa kanya. Kabanata 23. May iba pa ba? Malamig ang boses ni Nicole, halatang gustong itaboy siya. Nakaramdam ng hiya si Nora at mabilis lang na nakababa sa negosyo. "Alam kong may conflict kayo ni Austin. Nag-aalala lang ako na baka madamay ang pamilya natin, kaya may sinabi ako na baka makasakit sa iyo. Mangyaring huwag isipin. Baka saktan mo ako kung galit ka." Sabi ni Nora na may inosenteng tingin na para bang binubuli siya ni Nicole. Ngumisi si Nicole habang hinahamak ang isang taong mahilig gumanap bilang biktima tulad ni Nora. "Dahil alam mong hindi mo dapat sinabi ang isang bagay na hindi dapat sabihin, dapat ay itinama mo ang iyong sarili sa halip na lumapit sa akin upang magpanggap na humingi ng tawad." Dahil doon, sinara ni Nicole ang pinto. Nainsulto si Nora, para siyang sinampal, nakaramdam ng pag-aapoy ang mukha. *Man 8. How dare Nicole disparage her? Akala ba talaga ni Nicole ay may karapatan siyang pagsabihan siya dahil pumunta siya para humingi ng tawad? Hintayin natin, Nicole. Inis niyang inihakbang ang mga paa bago kinuha ang mga gamit niya at umalis. Nilock ni Nicole ang pinto at ngayon ay naka-computer. Pagkatapos pumasok sa dark web, nagpa siya siyang magsimulang magtrabaho ngayon. Nais ng isang kliyente na i-hack niya ang system ng isang kumpanya ng network at maghanap ng mga buta sa kanilang mga account. Ito ang pinakakaraniwan at pinakasimpleng uri ng trabaho sa pag-hack na palagi niyang ginagawa.
Ginawa niya ang mga ganitong trabaho sa pag-hack sa loob ng maraming taon, mula sa pag-access sa mga sentro ng data ng enterprise hanggang sa pagsasamantala sa sistema ng Federal Intelligence Agency. Ngunit mayroon siyang mga prinsipyo at walang gagawing ilegal. Lumipas ang 3 oras. Sa hating gabi, nakakita siya ng kahinaan at nagtanim ng monitoring code sa target na system upang subaybayan ang mga account ng target. Pagkatapos ay pinatay niya ang computer para maghanda sa pagtulog. Bigla siyang nakatanggap ng anonymous na text message sa kanyang phone. Buhay si Carl. Bumilis ang tibok ng puso ni Nicole nang makita ang pangalan. Kinalma niya ang sarili at sumagot, nasaan siya? Sumagot ang hindi kilalang nagpadala, bayan ng Bethel, Lanenborg. Magaling. Pupuntahan ko siya. Pagkatapos ng huling misyon, naisip niyang patay na ang kanyang kapareha, hindi inaasahan na buhay pa ito. Dahil dito, halos mawala ng kontrol sa emosyon si Nicole, na laging kalmado. Hindi ngayon. May nanonood. Kami na ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-abroad para hindi ma-expose ang iyong kinaroroonan. Pinigilan ni Nicole ang kanyang emosyon matapos makuha ang sagot. Kailangan niyang maghintay ng matagal bago niya makilala si Carl. Ngunit siya ay nasa sabik pa rin at hindi makatulog buong gabi matapos malaman ang balita. Medyo nakaramdam siya ng pagod, ngunit karaniwan na ito sa kanya. Kaya, nagpunta pa rin siya para sa isang morning run gaya ng dati, lalagyan ng nobela. Pagkatapos ng almusal, pumunta siya sa Royal Creek Institute sakay ng Riddle family car. Hindi maitago ng kanyang malalamig na tingin ang kanyang kagandahan. Nakatawag ito ng maraming atensyon. Hindi napigilan ng isang batang lalaki na kunin ang kanyang mobile phone at kumuha ng ilang tapat na larawan sa kanya. Malamig na binalik ni Nicole ang binata na para bang may mga mata sa likod nito. Natakot ang bata sa kanyang tingin at tinanggal ang mga larawan. Ngayon ang iba pang mga tao ay naging mas kumilos, at si Nicole ay nagmamadaling pumunta sa Class B. Dumating na si Bradley. Katamtaman ang kanyang mga marka, ngunit napakasipag niya, nakaupo sa gilid at nagbabasa ng libro. Nang makita niya si Nicole ay pinaupo niya ito. Kahapon, dumating si Ms. Emerson para tingnan ang panggabing self-study class, at ikaw lang ang wala sa klase. Siguradong magagalit siya sa iyo ngayon. Kailangan mong mag-ingat. Walang pakialam si Nicole tungkol doon. Hindi niya kinailangang aksayahin ang kanyang oras sa nakakabagot na pag-aaral sa sarili sa gabing iyon. Tumanggaw si Nicole, senyales kay Bradley na nakuha niya ito. Dumating din si Lulo, tumakbo papasok sa classroom at hanggang kina Nicole at Bradley, commendate sa kanila. Nang makitang nagtataka silang tumingin sa kanya, napabuntong hininga siya at sinabing, Nicole, Austin here. Mas mabuting magtago ka na ngayon. Hindi inaasahan ni Nicole na magkakaroon pa rin ng kapangahasan si Austin pagkatapos na turuan ng isang leksyon ng labis. Gayunpaman, hindi siya pumunta kahit saan. Sa halip, tahimik lang siyang naglabas ng libro sa wikang banyaga at nagbasa. Tiningnan ni Lulo ang walang pakialam na tingin ni Nicole at naging balisa. Si Austin ay kilalang kilala sa pagiging isang maliit na tao. Nagalit si Nicole sa kanya kahapon, at tiyak na maghihiganti ito sa kanya. Dapat nandito si Austin para maghiganti sa'yo. Pumunta sa opisina ng guro, at maghintay hanggang magsimula ang klase bago bumalik. Huwag mo lang hayaan na hanapin ka niya. Nakakataba ng puso na makitang nag-aalala si Lulo sa kanya. Nang may sasabihin pa sana si Nicole, nanggaling sa likuran ang masiglang boses ni Jack. Siya raw ang dapat mag-alala, Lulo. Dahil ayaw kang pakinggan ni Nicole, bakit ka nagmamalasakit? Naalala ni Jack na tinanggihan ni Nicole ang alok ni Gary kahapon. Alam niyang sinusundan siya ngayon ni Austin, hindi niya maiwasang matuwa dito. Tingnan natin kung gaano ka pa kamayabang pagdating ni Austin. Si Nicole ay malamig na tumingin sa kanya, at si Jack ay tumingin sa kanyang madilim na mga mata, kahit papaano ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Tuldok. Sa sandaling iyon, pumasok si Austin sa Class B kasama ang ilang mga lalaki, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid ng silid-aralan ng Rappi bago nakita si Nicole. Tumigil siya sandali bago humakbang patungo kay Nicole, na nakaupo sa likod ng silid-aralan. Ang iilang mga lalaki sa likod ni Austin ay sabik na kinuskos ang kanilang mga kamay at tinitigan ng masama si Nicole. Lahat ng mata ay nakatutok kay Nicole. Si Jack at Wayne ay nakaupo sa likuran, naghihintay kung paano aayusin ni Austin si Nicole. Maging si Gary, na walang pakialam sa mga ganoong bagay, ay tumingin sa paligid. Lumapit si Austin kay Nicole at biglang yumuko at sinabing, I'm sorry for yesterday, Nicole. Sa ilang sandali, bumagsak ang panga ng lahat sa lupa. Si Austin ay palaging bully sa paaralan at walang sinuman, maliban sa magkapatid na Finley, ang nang-ahas na guluhin siya. Ngayon ay humihingi siya ng tawad sa isang babaeng nakabangga sa kanya. Kabanata 24.
Napatingin ang lahat kay Nicole ng may paghanga. Ngunit ang mas hindi kapani-paniwalang mga bagay ay darating pa. Nataranta ang mga followers ni Austin kay Austin, at nagtanong ang isa sa kanila, pero boss, kahapon, tinanggihan ng walang utang na loob na ito ang iyong. Bago pa matapos magsalita ang lalaki, binigyan siya ni Austin ng isang suntok gamit ang backhand. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng ganyan kay Nicole. Simula ngayon, si Nicole na ang amo ko. Hindi ako magpapatalo sa mga naglalakas loob na mangbuli sa kanya. Galit na sinulyapan ng kawawang si Nicole. Nang makitang seryoso si Austin, ang iba ay yumuko at nagpasakop kay Nicole. Pagkatapos nito, tumingin si Austin kay Nicole ng papuri, umaasang makuha ang kanyang papuri. Sandaling natulala ang lahat dahil hindi sila makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Walang imik sina Jack at Wayne sa likod nila. Si Gary ay nanunood ng may labis na interes, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Nicole at pinag-aaralan siya. Ngunit si Nicole ay walang pakialam, hindi nagbigay ng reaksyon sa mga aksyon ni Austin. Pagkatapos ay mahinahon niyang tiningnan ang kanyang relo at sinabi kay Austin, hindi ako ang amo mo. Magsisimula na ang klase ko. Huwag mo na akong guluhin pa. Natarante si Austin nang makitang nagbukas ng libro si Nicole, parang mag-aaral. Ngunit paulit-ulit na sinabi sa kanya ng kanyang ama na bumuo ng isang magandang relasyon kay Nicole at na hindi niya dapat asarin si Nicole. Alam kong kasalanan ko, Nicole. Patawarin mo ako. Nagpakumbaba si Austin. Pero hindi siya pinansin ni Nicole, hawak ang librong hindi pa niya tapos basahin. Mukhang wala siyang pakialam sa kalokohang ito na nangyayari ngayon, lalagyan ng nobela. Namula ang mukha ni Austin nang hindi siya pinansin ni Nicole. Walang sino man sa Royal Creek Institute ang nagpahiya sa kanya ng ganito. Sa simula pa lang ay ayaw na niyang tawaging boss niya si Nicole. Paanong siya paang? School bully kung tinanggihan siya ni Nicole. Kailangan mong maging boss, ano man ang mangyari. Galit na umalis si Austin pagkasabi nun. Walang ideya si Nicole na tinanggihan niya ang isang bagay na itinuturing ng maraming tao na mahusay at hindi mapaglabanan. Marami ang naiinggit sa kanya. Nakita ni Gary ang kanyang kawalang interes at alam niyang hindi sineseryoso ni Nicole si Austin. Hindi niya maiwasang magkaroon ng higit na interes sa kanya. Sino siya na kahit ang pamilya Woods ay yumuyuko sa kanya. Hinanap ni Rain si Gary nang makita niya si Gary na interesadong nakatingin kay Nicole. Galit, kinuyam niya ang bag sa kanyang kamay at kinuha ang linya ng paningin ni Gary. Gary, may bagong kape sa harap ng school. Paano kung uminom tayo ng isang tasa ng kape pagkatapos ng paaralan? Hindi nasiyahan si Gary nang may hamarang sa kanyang paningin. Nang tumangala siya at nakitang ito nga. Rain, walang gana siyang pumayag. Lumabas ng classroom si Rain na masaya. Pagkaalis niya, tumabi si Bradley at bumulong kay Nicole, balita ko matagal nang nililigawan ni Rain si Gary bago tinanggap ni Gary si Rain. Ngayon parang totoo na ang chismis. Hindi napigilan ni Nicole ang mapangiti nang marinig iyon. Kung iisipin kung gaano ka-arrogant ang magkapatid na kambal na sina Snow at Rain nang umuwi siya kagabi, nakakatuwang tingnan ang reaksyon ng kanilang pamilya nang malaman nilang hinahalikan ng kanilang mga anak na babae ang paa ng magkapatid na Finley. Napatingin si Bradley kay Nicole at napakamot sa ulo. Huwag na kayong mag-alala sa iba. Siguro dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Okay lang ba talaga na tanggihan mo si Austin ng ganito? Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito. Walang pakialam si Nicole. Hindi niya iniisip si Austin kundi itinoon ang kanyang atensyon at ibinaon sa kanyang harapan ang librong Esperanto language. Napaisip si Carl kahit papaano. Siya ay mapang-uyam at nakakainis, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging napakakaakit-akit at masama. Ngayon ay iniisip niya kung gaano siya nakabawi. Ngunit hindi gaanong nagkasala ang pakiramdam niya sa kanya habang nabubuhay ito. Sa pag-iisip nito, nakahinga siya ng maluwag. Tumunog ang bell ng klase, at dahan-daw ang binawi ni Nicole ang kanyang mga iniisip. Naglakad si Ms. Emerson na naka-high heels papasok sa klase na may hawak na salansan ng mga test paper. Hiniling ni Ms. Emerson kay Lulo na ipamahagi ang test paper habang siya ay nakatayo sa podium na nakahalukip-kip, ang kanyang mga mata ay nanunuya sa mga huling hanay. Ang ilang mga mag-aaral sa aming klase ay hindi man lang makapag-plagiarize ng tama, na gumagawa ng eksaktong mababang antas ng mga hanggal na pagkakamali. Bakit hindi mo rin kopyahin ang pangalan? Sarcastic na bulong ni Jack, si Nicole siguro ang gumawa ng katangahang pagkakamali habang nangungopya. Matagal na naming ginagawa iyon, at walang nangyari. Bakit sinabi ni Ms. Emerson na may nangungopya pagdating ni Nicole? Tumango si Wayne bilang pagsang-ayon na may paghamak kay Nicole sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Ms. Emerson. Jack, Wayne, Gary, magka-level kayong tatlo.
Ano ang punto ng pangungopya sa mga sagot ng bawat isa? Makakakuha ka ng mas maraming tamang sagot sa pamamagitan ng paghahagis ng mga papel sa lupa at pagtapak sa mga ito kaysa sa pagsagot sa kanila mismo. Napakalinaw ng plagiarism, natatakot ka ba na hindi ko malaman? Si Jack ay hindi masyadong natuwa nang si MS Emerson na lamang ang nag-iisa sa kanilang tatlo. Ganoon din ang ginawa ni Nicole. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Bakit hindi mo siya pagsabihan? Nagalit si MS Emerson nang sinusubukang iduwit ni Jack si Nicole. Isang bagay ang plagiarism, at isa pa ang paninirang puri sa iyong kaklase. Si Nicole ay nakakuha ng isang perpektong marka. Siya lang ang may perfect score sa klase. Maging si Lulo ay nakasagot ng 2 katanungan ng mali. Kaya, sabihin sa akin, sino ang nangungopya kung kaninong mga sagot? Kabanata 25. Nilinggan ni MS Emerson ang kanyang ulo upang tingnan si Nicole na may maamong ngiti. Ipagpatuloy mo ang iyong trabaho, Nicole. Huwag maging kampante dahil lang nakakuha ka ng buong marka sa pagkakataong ito. Malapit na ang buwan ng pagsusulit, mahalaga pa rin na gumawa ng rebisyon sa gabi. Kahapon, naisip niya na katamtaman ang mga grado ni Nicole. Wala pa nga si Nicole sa self-study class kagabi. Pagkatapos lamang ng pagsusulit ay nakita niyang ang mga resulta ng pagsusulit ni Nicole ay katamtaman lamang. Siya ngayon ay higit na komportable. Laking gulat ni Bradley nang makita kung gaano kadaling binaliwala ni MS Emerson ang kawalan ni Nicole sa klase sa pag-aaral sa sarili. Lalong natulala si Jack, hindi niya inaasahan na si Nicole lang ang nakakuha ng perfect score. Napatingin sila ni Wayne kay Nicole na nakaupo sa ikatlong hanay mula sa pinakahuli, na parabang isa itong halimaw. Habang ipinapasa ang mga test paper kay Nicole, may masalimuot na tingin sa mga mata ni Lulo nang mapansin niyang naitama ni Nicole ang 2 tanong na nagawa niyang mali. Ang 2 tanong na iyon ay mahihirap na problema, napakahirap. Matagal na niya itong pinag-isipan at naguguluhan pa rin sila at maling sagot. Gayunpaman, nakikita ni Nicole ang mga problema sa isang sulyap at nakaisip ng matalino, maikli, at tamang mga sagot. Tiningnan niya ang mga hakbang ng solusyon ni Nicole, ang kanyang pag-iisip ay natatangi at hindi kinaugalian ngunit epektibo. Inamin niyang nasa likod niya si Nicole. Totoo kayang henyo ang transfer student na ito mula sa kanayunan. Itinampok din ni MS Emerson ang diskarte sa paglutas ng problema ni Nicole sa kanyang mga lektura. Inihambing niya ito sa karaniwang mga sagot sa aklat-aralin at pinuri ang malikhaing diskarte ni Nicole. Pagkatapos ng klase, lumapit si Lulo kay Nicole at tinanong, ikaw ba mismo ang nakaisip ng solusyon sa 2 problemang iyon? Tumanggo si Nicole. Ang pag-compile ng mga hacking code ay 1,000 beses na mas mahirap kaysa sa mga test paper na ito. Ang mga test paper na ito ay ganap na hindi kailangan para sa kanya. Kung hindi para sa kapakanan ng pagsusumit ng mga takdang aralin, hindi niya ito isusulat, dahil ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Kaya naman kinopya-paste na lang niya ang mga sagot. Nicole, ang galing mo. May oras ka ba para turuan ako? Nang makitang nakatingin sa kanya si Lulo ng may paghanga, hindi siya maaaring tanggihan ni Nicole. Nakangiting pagsang-ayon niya. Oo naman. Pagkaalis ni Lulo, nakaramdam si Nicole ng mga titig mula sa kanyang likuran habang tinatimad niyang inilagay ang kanyang mga gamit sa kanyang bag. Gayunpaman, hindi niya pinansin. Sa halip, nag-impake na lang siya at lumabas ng classroom. Hanggang sa mawala si Nicole sa linya ng paningin ay binawi ni Gary ang kanyang tingin ng may pag-iisip. Nakatayo si Nicole sa harap ng campus ng Royal Creek Institute habang ang driver ay tumawag at humingi ng paumanhin sa kanya, sinabi na ang trapiko ay masyadong masikip at sinabi sa kanya na maghintay ng kaunti pa. Nakita ni Nicole na may kafe sa harap ng school. Dahil maaga pa, at wala siyang mapupuntahan, naisipan niyang pumasok at maupo sa kafe. Sa sandaling makapasok sa kafe, nalaman niyang ang interior decoration ay isang Nordic na estilo na nagustuhan niya. Ang tono ng kulay ay banayad na may kaunting marangyang pakiramdam, na nagpakita na ang may-ari ng kafe ay may masarap na panlasa. Lumapit si Nicole sa bar, umorder ng isang baso ng iced americano, at saka pumunta sa sulok ng kafe at umupo. Ito ay nakahiga at libre. Umupo si Nicole sa isang upuan at nagbasa ng libro sa wikang Banyaga. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay may ilang taong pumasok at umupo sa katabing mesa. Nang marinig ang pamilyar na boses, tumangala si Nicole at nakita sina Nora, Snow, at Rain. Nicole, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Nakita ni Nora si Nicole at agad na nagpakawala ng isang magiliw na ngiti. Gusto mo bang sumama sa amin? Hindi interesado si Nicole kay Nora. Tsaka naiinis siya na makitang napapaligiran sina Snow at Rain ng mga sumusubok sa kanila. Ayos lang. Malapit nang dumating ang driver ko.
Kung hindi dahil wala siyang mapupuntahan, gusto na niyang umalis ngayon. Mamamili ako kasama ng aking mga pinsan at uuwi ako ng gabi. Matagumpay ng ngiti sa labi si Nora, na para bang ipinakikita nito na kaya niyang makihalubilo kina Snow at Rain. Isang plastic na ngiti ang ibinigay ni Nicole. Ibagay mo sa sarili mo. Nakakainis ang itsura ni Nora. Siya ay namuhunan ng napakaraming oras at pagsisikap upang maging komportable kina Snow at Rain. Ano ang nagbigay ng karapatan kay Nicole na huwag pansinin ang iniisip ng kanyang pamilya? Nakagat ang kanyang labi at nakitang nakayuko si Nicole para basahin ang kanyang libro, tumalikod na lang si Nora at bumalik sa kanyang mesa. Si Celia Rowe, ang kaibigan ni Nora, ay nakita ni Nicole na hindi pinapansin si Nora at nagtanong na nagtataka, napakamayabang. Sino siya? Bihirang tingnan ni Celia ang forum kaya hindi niya alam kung sino si Nicole. Nang tanungin ay agad na ibinaba ni Nora ang kanyang ulo at nagkunwaring nahihiya. Kapatid ko sa probinsya, wala siyang masyadong alam sa manners. Sana huwag kayong lahat. Ngunit ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkunot ng noo ng mga babae. Napakamayabang ng babaeng taga-bayan. Hindi sibilisado. Sinaman ng tingin ni Celia si Nicole at Nishan. Siguro kung marunong mag-appreciate ng kape ang isang hillbilly. Dapat ay bumalik siya sa kanayunan at sa halip ay magsasaka. Nang makitang kinukutya si Nicole, umupo sina Snow at Rain at pinagmamasdan ito, lalagyan ng nobela. Sa dinami-dami ng sumuso sa kanya, nadala si Celia. Hinalo niya ang kape sa kamay at saka huminga ng malalim sa bango ng kape. Masasabi ko sa isang paghigop lamang na ang kape na ito ay ginawa mula sa mga butil na itinanim sa obra. Iniisip ko kung ang isang hillbilly ay marunong magpahalaga. Kabanata 26. Nagtutulungan si Snow. Sa totoo lang, masasabi ko rin na dapat itong Hables coffee beans, at malamang na ginawa noong nakaraang taon. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay napakabango at may napakalakas na aroma ng kape. Mabilis na tumango si Rain. Ang pag-iiho ng butil ng kape na ito ay dumaraan sa 10 komplikadong proseso. Ang lahat ay nakinig sa kanila at tumango bilang papuri sa kanilang karunungan. Nang makitang nakuha na nila ang lahat ng atensyon na gusto nila, nagpakumbaba sina Snow at Rain, na nagkukunwaring hindi sila naghahanap ng mga papuri, ngunit ang ngiti sa kanilang mga mukha ay hindi tumitigil. Nakaramdam din si Nora ng pagtatagumpay, pagkatapos na pagtawanan si Nicole. Habang sila ay nagsisigawan, biglang tumawa. Biglang napalingon sina Snow at Rain, hindi na malaya na nakasandal na pala si Nicole sa upuan niya at nakatingin sa kanila ng walang tigil na panunuya. Si Rain ang unang nawala ng gana. Anong tinatawa-tawa mo? Natatawa ako sa inyong lahat, matalinong Alec. Ayaw munang makialam ni Nicole, ngunit tinutusok siya ng mga taong ito. Hindi niya tatanggapin ang insultong nakahiga. Smart Alec. How dare you call us that, hillbilly? Naasar si Rain dahil walang naglakas loob na magsalita sa kanila ng ganito sa school. Akala niya masyadong mayabang si Nicole. Nanatiling tahimik si Nora, sabik na makita kung paano aayusin ng kambal si Nicole. Pero pinaikot-ikot lang ni Nicole ang tasa ng kape niya at humigop ng maigi. Hindi ito Hables coffee bean, ngunit isang bagong uri na nilinang ng isang pribadong ari-arian sa Flows. Ito ay isang espesyalidad na karaniwang hindi ibinebenta sa publiko. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Masasabi pa natin ang proseso ng pag-ihaw. Napanganga si Celia matapos marinig ang sinabi ni Nicole. Tiningnan ni Nicole ang oras at naglakad papunta sa table nila. Idiniin niya ang kanyang mga kamay sa mesa at nagpatuloy na may mahinang ngiti. Anong proseso ng lechon ang sinasabi mo? Tiningnan sila ni Nicole nang may paghamak at pangungutya sa kanyang mga mata, ang kanyang makapangyarihang katauhan ay hindi may kakaila. Ang butil ng kape na ito ay inihaw gamit ang sikat sa buong mundo na Flows Roast na lubhang malalim na paraan ng pag-ihaw upang ang mga butil ng kape ay may malakas na aroma, makinis na lasa ngunit hindi maasim. Gumagawa ito ng kakaibang cafe au lait. Hindi ko alam kung narinig mo na ang prinsipyo na mas mababa ang mas marami. Kadalasan, kung mas simple ang paraan ng pag-ihaw, mas mabuti ang kape, at ang mga butil ng kape na dumaan sa mahigit 100 proseso ay malamang na isang tumpok lamang ng uling. Uling. Natigilan ang lahat. Pagtingin sa 3 babaeng nagsalita kanina, pinag-isipan nila itong mabuti. Mukhang may sense ang sinabi ni Nicole. Nagbago ang mga kulay ng mukha ni Snow at Rain. Wala silang alam sa kape at pawang sabi-sabi lang ang sinabi nila. Nakaramdam ng hiya si Rain, ngunit hindi niya ito inamin. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Ito ay malinaw na kape ng Hables. Huwag maging matalinong Alec. Oo, kapag sinabi mong ito ay frozen coffee beans, at ito ay frozen. Maaari ko ring sabihin na ito ay Esperian.
Natauhan si Celia. Maya-maya lang ay bumangon si Nora na nagkukunwaring nag-aalala kay Nicole. Stop talking if you know nothing, Nicole. Madalas silang umiinom ng kape, lalagyan ng nobela. Kumbinsido si Nora na nagsisinungaling si Nicole. Iisipin ng mga walang alam na mas kapani-paniwala ang sinabi ni Nora. Pagkatapos ng lahat, ilang beses uminom ng kape ang isang babaeng taga-bayan. Sa sandaling iyon, isang magnetic voice ang dumating. Spot on si Miss Riddle. Talagang galing sa frozen manor ang mga coffee beans ko, at deep roasting nga ang ginamit na paraan ng pag-ihaw. Hindi ko talaga akalain na napakatalino ni Miss Riddle. Ang boses ay elegante at malambing kaya hindi maiwasan ng lahat na mapatingin sa kausap. Isa itong lalaking mukhang marangal na nakasuot ng silver gray na suit. Lumapit siya kay Nicole. Nagkataon lang, Miss Riddle. Tumaas ang isang kilay ni Nicole, hindi inaasahan na makikita si Jared dito. Anong ginagawa mo dito? Nang makitang curious si Nicole, mabilis na humakbang si Max. Sa palagay ko ay hindi mo alam ang bagong kafe na ito ay pag-aari ni Mr. Johnston. Ito ang kafe niya. Habang nakakunot ang noo ni Nicole, natigilan naman ang mga nakaupo sa likod niya. Maging sina Snow at Rain ay natigilan nang makita ang isang kaakit-akit na lalaki. Alam na alam ni Snow ang pangalang ito. Jared, hindi ba ikaw ang junior owner ng Johnston Group? Nabalitaan niya kamakailan na ang apo ni Mr. Johnston Sr. ay bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Siya kaya? Hindi ako makapaniwala. Siya ang fiancé ni Nicole. Puno ng inggit ang mga mata ni Rain. Siya ay gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang ligawan si Gary, ngunit ang isang hillbilly na tulad ni Nicole ay madaling magkaroon ng isang napakahusay na kasintahan. Halos umapaw ang selos sa mga mata ni Nora nang marinig ni Nora ang salitang fiancé. Dapat ay nasa kanya ang mga naiinggit na mga mata na ito. Nicole, ipakilala mo siya agad sa amin. Sabik na tumingin si Snow kay Jared. Sinulyapan siya ni Nicole at hindi makapaniwala na mabilis na nagbago ang ugali ni Snow. Kanina lang binigyan siya ni Snow ng malamig na balikat at ngayon ay nagkunwaring malapit sa kanya at gustong ipakilala niya si Jared sa kanya. Hindi mo lang ba alam ang identity niya? Bakit mo siya iistorbo sa ganoong pagpapakilala? Kabanata 27. Nahihiya si Snow pero nakalahad lang ng kamay kay Jared. Hello Mr. Johnston, ako si Snow, pinsan ni Nicole. Ikinagagalak kitang makilala. Ngumiti siya at ginulo ang kanyang buhok, sinusubukang i-impress si Jared. Walang batang lalaki sa paaralan ang makatiis sa kanyang mapanuksong panunukso, at naisip niyang si Jared ay hindi exception. Pero tumango lang si Jared. Ikinagagalak kung makilala ka. Sinubukan ni Snow at Rain ang kanilang buong bag ng mga panlilinlang para mapabilib si Jared ngunit nontog sila sa pader nang snob sila ni Jared. Agad na napaatras si Nora at gustong bagsakan si Nicole. Paumanhin sa pagkakamali. Pinag-uusapan lang namin ang mga butil ng kape, at si Nicole naman ay naglalaway lang. Sana hindi ka mag-isip kung mali siya. Maganda ang itsura ni Nora. The way she pretended to speak for Nicole could not be cheer. Kumalabog ang tiyan ni Nicole, at muntik na siyang masuka. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Jared, tama si Miss Riddle, ang butil ng kape na ito ay talagang produkto ng aking frozen manor, at nakita niya ang tungkol sa paraan ng pag-ihaw. Nagulat ang lahat. Nandito ang may-ari ng kape na ito, at hindi siya maaaring nagsisinungaling. Hindi nila inaasahan na tama ang sinabi ni Nicole. Napatingin ang lahat kay Snow at Rain ng masama, matalino pala ang dalawang babae. Ang kumpirmasyon ni Jared ay isang sampal para kay Snow at Rain. Namula sila sa kahihiyan at hinihiling na lumunin sila ng lupa. Sa puntong ito, ayaw nang i-entertain ni Jared ang iba. Excuse me, gusto kong makausap ng pribado si Miss Riddle. Ang imbitasyon ng gayong kaakit-akit na lalaki ay agad na pumukaw sa inggit ng lahat. Pero nagulat si Nicole dahil naging cold si Jared sa kanya nung nagkita sila last time. Kaya bakit bigla niya itong gustong kausapin ng mag-isa? Sa pagkakataong ito napagtanto niyang may problema siya. Ang dahilan kung bakit alam na alam niya ang butil ng kape na ito ay dahil may nagregalo ng butil ng kape sa kanyang kinakapatid na ama, na ibinigay naman sa kanya dahil mahilig siya sa kape. So, alam kaya ni Jared ang tungkol sa foster father niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nangangahulugan ba ito na malamang nailantad niya ang kanyang pagkakakilanlan? Bago niya alam, dinala siya ni Jared sa isang pribadong silid pahingahan habang ang lahat ay nakatingin na may inggit. Pagkaupo, tinitigin siya ni Jared na may pag-aalalang tingin at nagtanong. Kakaibang sabihin, hindi ko kailanman naibenta ang mga butil ng kape na ginawa sa aking ari-arian sa palengke, at naibigay ko lamang ito sa ilang mga kamag-anak at kaibigan.
Nagtataka ako kung paano mo alam ang tungkol dito. Hindi niya maingat na tiningnan ang background ni Nicole noong nakaraan dahil dinala lang siya mula sa kanayunan, at naisip niya na ang kanyang background ay hindi maaaring maging mas simple. Ibinigay niya ang butil ng kape at red wine mula sa kanyang ari-arian sa ilang bigwags. Paano niya nalaman ang tungkol dito, isang batang babae mula sa kanayunan? Gulong-gulo ang isip ni Nicole, at sa wakas ay sinabi niya, kilala mo ba si Mr. Ellison? Hindi alam ni Jared kung bakit niya ito tinatanong. Matapos mag-isip sandali, tumango siya. Mister, si Ellison at ang aking lolo ay matandang magkakilala, at magkakilala na kami sa loob ng maraming taon. Gaman ng loob at naging matapang si Nicole nang marinig ito. Mister, kami ni Ellison ay magkakilala rin, at minsan ay nagkaroon ako ng pribilehiyong uminom ng kape na tinimpla mula sa mga butil ng kape na ginawa sa inyong lupain. Naisip ni Nicole na siya ay napakaloki. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang relasyon kay Mr. Ellison ay hindi lihim. Lumalim ang tingin ni Jared habang nagtanong, close ba kayo ni Mr. Ellison? Kung hindi dahil sa tunay na tingin sa mga mata nito na nagsasabi sa kanya na hindi siya nagsisinungaling, magdududa siya at iisipin na niloloko ang batang ito. Sino si Mr. Ellison? Siya ay isang dating generation giant figure ng social circle ng San Joto. Bagamat nagretiro na si Ellison at ngayon ay nagtatrabaho na sa industriya ng edukasyon, ang kanyang network at tangkad ay hindi pa rin mapapantayan ng marami. Masasabing isang higante siya sa San Joto business community. Ang mga nakakapit sa kanya ay pawang mga taong mahalaga sa San Joto. Ang lolo ni Jared at si Mr. Ellison ay matagal nang magkaibigan, at ang lolo ni Jared ang nagpakilala kay Mr. Riddle Sr., kay Mr. Ellison. Ngunit sinabi ng batang babae na ito na malapit siya kay G. Ellison. Uri ng, si Mr. Ellison ang tumulong sa akin sa enrollment sa paaralan at sa problema ko sa pamilya Woods, hindi umiwas ng tingin si Nicole, parang normal lang. Lalo nitong ikinagulat si Jared, at ang pagdududa sa kanyang mga mata ay nauwi sa pag-uusisa. Sino ba talaga ang babaeng ito? Paano magagawa ni Nicole na mag-alala si Mr. Ellison sa kanya at matulungan siyang ayusin ang hidwaan sa pagitan niya at ng pamilya Woods? Ngunit ang pagkakaibigan ni na G. Ellison at G. Riddle Sr., ay hindi kasing lalim ng pagbibigay katwiran kay Ellison na labis na nagmamalasakit kay Nicole. So, totoo kaya ang sinabi ni Nicole? Lalagyan ng nobela. Humigop ulit ng kape si Nicole nang biglang tumunog ang phone niya. Sinagot niya ito. Ipinaalam sa kanya ng kanyang driver na dumating na siya. Agad siyang bumangon at hindi nakalimutang kumuha ng $100 at inilagay ito sa tabi ng tasa ng kape. Dumating na ang driver ko. Kailangan kong pumunta ngayon. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Nakita ito ni Jared at ibinalik sa kanya ang banknote. Hanggat buo pa ang ating engagement, ikaw pa rin ang fiancé ko, at ang kape dito ay palaging libre para sa iyo. Bahagyang natigilan si Nicole, hindi inaasahan na tatanggap ng ganoong pribilehiyo. Ang produksyon ng mga butil ng kape sa kanyang ari-arian ay limitado taon-taon, ngunit maaari siyang uminom hanggat gusto niya ng libre. Kabanata 28. Kung ganoon, hindi naman masama ang maging fiancé niya. Maghintay ng 1 minuto, ano ba ang iniisip niya? Paano siya nakipagkompromiso para lang sa kape? Umubo siya sa kahihiyan pero nanatili pa rin ang pagiging mahinhin. Salamat, Mr. Johnston. Darating ako ulit kapag may oras ako. Mahilig siya sa kape, kaya bakit hindi dahil libre ito? Okay. Napatitig siya sa mapagpanggap nitong tingin at hindi niya maiwasang mapangiti. Mukhang nagustuhan ng babaeng ito ang kanyang coffee beans. Pupunta ako ngayon. See you around. Kumaway si Nicole. Ngumisi siya nang lumingon siya. Madalas siyang pumupunta para sa kape. Pumasok si Max sa private lounge pagkaalis ni Nicole. Agad na inutusan ni Jared si Max, tingnan ang background ni Nicole at huwag ay alarma ang pamilya Riddle, lalagyan ng nobela. Nais niyang malaman ang relasyon ng babaeng ito at ni Mr. Ellison, at kung paano niya nalaman ang pagkakaroon ng kanyang ari-arian. Iniyuko ni Max ang kanyang ulo, tumalikod, at umalis para alamin ang background ni Nicole. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa floor-to-ceiling window, tiningnan ni Jared ang balingkinitang katawan ni Nicole mula sa likuran at walang kamalay-malay na ngumisi. Napukaw ng babaeng ito ang kanyang interes. Sumakay si Nicole sa kotse, ibinalik ang tingin kay Jared, nakaupo sa tabi ng bintana, at hindi maiwasang makahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, siya ay sapat na matalino upang gamitin si Mr. Ellison bilang isang dayami. Nang muli niyang pag-isipan ang tungkol dito, nadama niyang obligado siyang bisitahin si Mr. Ellison, dahil siya talaga ang kanyang benefactor. Sa bahay, hindi inaasahan ni Nicole na makikita rin doon ang magkapatid na kambal.
Nakaupo sa tapat nila ang isang matangkad na lalaki na nakauniporme ng paaralan na may pinong katauhan. Ang uniforme niya sa paaralan ay katulad ng noong high school, ngunit ang kulay ng kwelyo ay mas maitim, parang sa kolehiyo. Stanley, bumalik na si Nicole. Agad na pakilala ni Spencer nang makita ng matalas niyang mga mata si Nicole. Napatingin si Stanley kay Nicole, kumikislap ang mga mata nito sa gulat. Noong una, akala niya ang kapatid niyang taga-probinsya ay magkakaroon ng rustic look. Ngunit wala iyon kay Nicole. Sa halip, siya ay hindi kapani-pani, walang maganda at kapareho ng facial features ng kanyang mga kapatid. "Hello, Stanley?" Unang nagsalita si Nicole, sumili ang kanyang mukha sa isang banayad ng ngiti. Medyo nahihiya si Stanley at tumango ng hindi natural. "Hello, Nicole." Mabilis na sabi ni Spencer kay Nicole. Nerd si Stanley at hindi magaling makipag-usap sa mga magagandang babae. Namula na naman ang mukha niya. "Tumahimik ka." Napasulyap si Stanley kay Spencer, ang maputlang mukha ay mas mapula pa kaysa kanina. Hindi inaasahan ni Nicole na ang top student na binanggit ni na Spencer at Samuel ay ganoon pala kaiya ang personalidad. "Tumigil ka na sa panggugulo. Halika na para sa hapunan." Nakita ni Gloria ang pagtatalo ng tatlong magkakapatid nang lumabas siya sa kusina na may dalang isang mangkok ng sabaw ng kamatis. Ngunit nang makita niya si Nicole, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. "Bumalik ka na, Nicole. Gumawa ako ng inihaw na salmon, ang iyong paboritong ulam. Kailangan mong subukan ito." Nagsimula nang uminit si Nicole kay Gloria nitong mga nakaraang araw. Isang magiliw na ngiti ang pinakawalan niya at umupo sa tabi ni Gloria. "Salamat, nanay." Hindi niya binanggit ang kanyang mga paboritong pagkain, ngunit binibigyang pansin ni Gloria ang kanyang mga kagustuhan. Alam na mahilig si Nicole sa salmon, nagluluto siya ng salmon nitong nakaraang 2 araw. Mabilis na umupo si Samuel, tumingin sa isang mesa ng masasarap na pagkain, at masayang ngumiti. "Gusto ko ang mga pagkaing ito. Bumalik ako sa tamang oras ngayon. Kain lang ang alam mo," sigaw ni Spencer habang nakaupo. Hindi na bumalik si Daniel ngayon dahil may inayos siya. Nakaupo si Gloria sa main seat, at naiwan si Nicole sa tabi ni Stanley. Pagkaupo ni Nicole ay nakaramdam na siya ng katuwaan ng maten si Stanley. Paano siya naging student union president gayong mahiyain siya? "Stanley, toast to you?" sabi ni Nicole. Nagtaas ng isang basong tubig. Natahimik ang lahat kay Stanley. "Nicole." Gustong magsalita ni Samuel. Si Stanley ay may mahiyaing personalidad at pinakatakot sa mga batang babae na magkusa. Minsan ay binuhusan siya ni Nora ng isang mangkok ng sopas, at hindi niya ito ininom. Pagkatapos noon, naramdaman ni Nora ang pagkalayo sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Nicole ay nag-iiho sa kanya. Naramdaman ni na Samuel at Spencer na may hindi tama, natatakot na baka magalit si Stanley. Ilang segundo pa ang hangin. Walang ideya si Nicole kung ano ang nangyayari at kung bakit kinakabahang tumingin sa kanya ang magkapatid. Biglang itinaas ni Stanley ang baso niya at nag-clink ng salamin kay Nicole. Natigilan sina Samuel at Spencer. Maging si Gloria ay napadilat. "Stanley, okay ka lang?" Umiling si Stanley. "Okay lang ako." Kakaiba rin ang nararamdaman niya, dahil kadalasan ay natatakot siyang makipag-ugnayan sa opposite sex, at kahit lapitan siya ni Nora, hindi siya komportable. Pero hindi naman siya nagalit kay Nicole. Hindi maiwasan ni Gloria na magtaka kung ito ba ang kagandahan ng relasyon sa dugo. Habang natigilan ang lahat, may tumawag sa pinto. "Mom, everyone, bumalik na ako." Parang nagtatampo ang boses ni Nora. Pumasok na siya at nakita niya si Nicole na nagtotoast kay Stanley bago siya tumawag. Kaya lang walang nakapansin sa kanya, nakaramdam siya ng kilabot dahil sa selos. Noon pa man ay naiinis na si Stanley sa kanya, at kahit gaano pa siya kabait sa kanya nitong mga nakaraang taon, naiinis pa rin ito sa kanya. Pero nagbago siya sa ibang tao pagkabalik ni Nicole. Kabanata 29. Bakit? Mahigit 10 taon na siya sa pamilyang ito. Wala bang kabuluhan ang lahat ng ginawa niya? Bakit napakabait ng lahat kay Nicole sa sandaling bumalik siya? Ang puot sa loob niya ay lumundag na parang kumukulong dagat, ngunit maaari lamang niyang pilitin na panatilihin ang isang ngiti sa kanyang mukha. "Bakit ang aga mong bumalik, Nora?" Nag-aalalang tanong ni Samuel. Nakagan ang pakiramdam ni Nora, dahil alam niyang totoong nagmamalasakit si Samuel sa kanya. Sa pag-iisip nito, itinaas niya ang kanyang baba at sinabing, "Namili ako at nakipag-inuman kasama sina Snow at Rain pagkatapos ng klase. Iyon ang dahilan kung bakit ako nahuhuli. Kung alam ko lang na babalik kayo ngayon, kanina pa ako nakabalik." Ngumisi si Nicole. Si Nora ay mukhang ayaw na niyang bumalik sa bahay nang magalit siya kay Snow at Rain.
Sabay na kayo mag-dinner. Ngumiti si Gloria at sinenyasan si Nora na maupo. Pero sa sinabi ni Gloria ay naramdaman ni Nora na parang bisita lang siya. Muli niyang sinulyapan ang mahabang mesa. Mayroong 2 tao sa kaliwa at 2 sa kanan, at siya ay kalabisan. Nakagat niya ang labi, umupo siya sa tabi ni Samuel. Nang magsimulang maghanap ang lahat, ibinalita ni Samuel ang nangyari sa paaralan. Stanley, tumingin ka na ba sa high school forum? Si Nicole na ngayon ang pinakasikat na babae sa paaralan. Seryoso. Napuno ng tuwa ang mga mata ni Gloria. Kaka-enroll lang ni Nicole, at sikat na siya. Tumango si Spencer. Totoo naman. May isang bagay na hindi mo alam, napahiya at galit na galit si Austin dahil na-reject siya nang umamin kay Nicole. Hindi yun alam ni Gloria hanggang ngayon. No wonder. Deserve ni Austin yun. How dare he disturb her daughter? Kailangan talaga niya ng magandang palo. May nasabi agad si Nora sa pagbanggit nito. Mom, it was indeed Austin's fault, but Nicole should not have overreacted. Kahit na sa tulong ni Mr. Ellison, hindi maiiwasang magkita sila sa paaralan, at tiyak na magkakaroon ng hindi kasiya siyang pagkikita. Tila nagmamalasakit si Nora sa kanya, ngunit sinisisi niya si Nicole sa salita. Hindi napigilan ni Nicole na ailapag ang kanyang mga kubyertos at tumingin kay Nora. Hindi na mauulit. Dumating si Austin sa klase namin ngayon at humingi ng tawad sa akin. Humingi ng tawad. Nagulat si Gloria. Ang mayabang na batang iyon ng pamilya Woods ay humingi ng tawad sa iyo. Nagulat ang lahat sa balita. Kung tutuusin, walang kaklase si Nicole, at natural, walang nakakaalam nito. Oo, humingi siya ng tawad at pinakiusapan pa niya akong maging boss niya. I didn't agree, walang pakialam na sabi ni Nicole na parang iba ang kausap. Anong sabi mo? Tinanong ka ni Austin na maging boss niya. Parehong dilat ang mata ni na Samuel at Nora. Si Austin ay isang bully sa paaralan na nagdudulot ng gulo sa ilang kababata araw-araw. Hindi maisip na hihilingin ng ganoong tao si Nicole na maging boss niya. Ano ang nangyayari? Si Nora ay nasa Class A at walang ideya na si Nicole ay gumawa ng napakalaking splash sa Class B ngayon. Kinagat niya ang kanyang labi. Kahit na ilantad ang nangyari sa paaralan, hindi lang niya napigilan si Nicole, naging sanhi din siya ng paghanga ni Nicole sa kanyang mga kapatid. Si Samuel ang unang nagpahayag ng kanyang papuri. No wonder hiniling ka ni Austin na maging boss niya. Ang over-the-shoulder move mo kahapon ay sobrang badass. Oo, nag-aral ka na ba ng martial arts dati, Nicole? Tanong din ni Spencer out of curiosity. Hindi alam ni Gloria na si Nicole ay bihasa sa martial arts. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Nicole. Nag-aral ka ba ng martial arts dati? Dahil masyado nang na-curious ang lahat, nagpa siya si Nicole na sabihin ang totoo. Well, nanalo ako ng martial arts championship noong ika-9 na baitang ko sa junior high school. Kampiyon sa martial arts. Lalong nagulat ang magkapatid. Hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa. Naglalaro pa silang dalawa noong nasa ika-10 baitang sila. Sa kaibahan, ang kanilang kapatid na babae ay nanalo sa martial arts championship. Napuno ng selos si Nora. Ang bar ay dapat na mababa para sa martial arts championship sa kanayunan. Ngumisi si Nicole at nagtaas ng kilay. Ito ay isang pambansang kampyonato sa martial arts. Diyos ko, ang seryosong paghanga ni Samuel ay agad na nauwi sa pagsamba. Nicole, ang sanggit mo talaga. Pwede mo ba akong turuan kapag may oras ka? Lalagyan ng nobela. Napuno ng mga mata ni Samuel si Nicole. Ngayon ang huling taong nagbigay pansin kay Nora ay wala na. Dahil dito, matamlay na tinignan ni Nora si Nicole. Damn the hillbilly. Nagpakitang gilas ba si Nicole sa harapan niya? Napansin ni Nicole ang hitsura sa mga mata ni Nora at sadyang pumayag sa kahilingan ni Samuel. Oo, bakit hindi? Kung payag ka, hanapin mo ako. Naikuyom ni Nora ang kanyang mga kamay, halos bumaon ang kanyang mga kuko sa laman nang makita ang matagumpay na hitsura ni Nicole. Pero walang pumapansin sa kanya. Si Samuel at Spencer ay interesadong malaman ang proseso ng pag-aaral ni Nicole ng martial arts, habang si Gloria ay mukhang nag-aalala nang marinig niya ang tungkol sa kanyang mga pinsala sa pagsasanay. Samantala, nakikinig si Stanley, paminsan-minsan ay pinupuno ang kanyang baso ng tubig. Lahat ng nasa mesa ay hindi siya kasama. Nawala ng gana si Nora. Pagkatapos kumain ng ilang kagat, sinabi niya, aakyat na ako. Okay. Sabi ni Samuel nang hindi tumitingin sa kanya na ikinagulat niya. Lalong nagalit si Nora sa pagkakataong ito. Inihakbang niya ang kanyang mga paa at sabay na umakyat. Habang nag-uusap ang lahat sa hapag, napansin ni Stanley ang kalungkutan ni Nora. May nagsabi sa kanya na may mali sa ekspresyon ni Nora nang umalis ito.
Kabanata 30. Bumalik si Nicole sa kanyang silid pagkatapos ng masiglang hapunan. Ang sigasig ni Samuel ay napakalaki para sa kanya. Buti na lang at bihira lang umuwi ang iilan sa kanila. Gustong malaman ni Gloria kung kamusta na sila sa mga araw na ito, dahil inihahanda niya ang mga dadalhin nila sa paaralan mamaya. Pagkatapos maligo, nilock ni Nicole ang pinto at binuksan ang kanyang notebook para tingnan ang progreso ng trabaho. Gumagana ng maayos ang monitoring code. Saktong isasara na niya ang takip ng notebook, bigla niyang napansin ang isang program na hindi niya kino-code na tumatakbo sa ibabang kaliwang sulok ng screen. Ang maliit na programa ay nagpapalabas ng mahinang liwanag. Agad na nakilala ng matalas na mata ni Nicole kung ano ito, isang malware sa pagsubaybay sa lokasyon. Sinusubukan mo akong subaybayan. Hindi ganoon kadali. Ngumisi si Nicole, lumilipad ang mga daliri niya sa keyboard, mabilis na isinara ang lahat ng channel, at pinatay ang espesyal na ginawang notebook na computer na ito. Marami siyang kaaway. Masyadong delikado kung malantad ang kanyang lokasyon. Ngunit ang hindi niya alam ay kung gaano kabilas ang kanyang pagkilos, lumiwanag pa rin ang tracking malware sa mapa sa loob ng ilang segundo. Agad na hinanap ni Max ang kanyang mga coordinate at mabilis na nagsumbong kay Jared. Mr. Johnston, mabilis ang pagkilos ni Lucifer. Inalis ang aming programa sa pagsubaybay sa lokasyon. Nagdilim ang ekspresyon ni Jared. Natanggal ito ng ganoon kadali. Isa itong top deciphering program na binili niya gamit ang pinakamataas na dolyar. Mano-mano pa nga niya itong binago para maging mas patago, ngunit ang mga kasanayan sa pag-hack ni Lucifer ay nabasag na ito bago niya alam. Oo, ngunit ipinakita pa rin ng programa ang mga coordinate nito sa loob ng 0.1 segundo. Halos matuwa si Max sa tuwa, habang ang mga araw ng pagsubaybay sa wakas ay natupad. Talaga, naningkit ang mga mata ni Jared. Mayroon din siyang kamangha-manghang mga kasanayan sa pag-hack, at 0.1 segundo lang ang kailangan niya. Nakuha ko ang tumpak na mga coordinate, ngunit ito ay kakaiba. Nag-zoom si Max sa mapa, at nakitang nakatakda ang signal coordinate sa San Joto. Saan? Kumunat ang noo ni Jared. Ang bahay ng pamilya Riddle. Nagulat pa rin si Max, kahit na paulit-ulit niya itong sinuri at kinumpirma. Sa bahay ng pamilya Riddle. Hindi makapaniwala si Jared. Paano ito posible? Si Lucifer, ang sikat na hacker, ay nagtatago sa bahay ng pamilya Riddle na hindi kalayuan sa kanya. Paano ito naging posible? Ang kanyang kumpanya sa ibang bansa ay walang kinalaman sa Johnston Group, at wala rin itong anumang pakikitungo sa Riddle Corporation. Walang dahilan ang pamilya Riddle para isabotahe ang kanyang negosyo. Nawala siya ng $100 milyon nang naparalisa ang sistema ng kanyang kumpanya sa huling pagkakataon. Ang $100 milyon ay maaaring isang patak ng karagatan para sa kanya, ngunit ito ay isang malaking kahihiyan. Kaya, gusto niyang subaybayan si Lucifer sa lahat ng paraan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang taong ito, na inakala niyang nasa malayong lugar, ay magiging ganito kalapit sa kanya. Ito ay sa tahanan ng pamilya Riddle. Maaaring hindi gumagana ang tracking system. Medyo hindi makapaniwala si Jared. Mr. Johnston, ang iyong mga kasanayan ay isa rin sa pinakamahusay sa mundo. Imposibleng mag-malfunction ang tracking program na iyong binago. Nagsasabi ng totoo si Max. Tahimik siyang napabuntong hininga, alam niyang kahit si Jared, na noon pa man ay may tiwala sa sarili, ay nagsimulang magduda sa kanyang sarili. Ipinakita lang nito kung gaano kalaki ang epekto nito sa kanya. Nang makita ang katahimikan ni Jared, nakapagpatuloy lang si Max. Mr. Johnston, titingnan ko muna ang pamilya ng Riddle, kahit na ano. Napabalikwa si Jared at tumingin kay Max na may malungkot na mga mata. Okay, at least alamin kung may tao sa Riddle Corporation ang nasa likod nito. Si Mr. Riddle Sr. ay nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan sa kanyang lolo, at sa paglipas ng mga taon, kumita ng malaking pera ang Riddle Corporation sa relasyon nito sa Johnson Group. Hindi niya sila patatawarin kung ang Riddle Corporation ang sumaksak sa kanya. Nakahiga si Nicole sa kama, hindi mapakali nang maisip niya ang pagsubaybay sa malware. Ito ay sopistikadong malware. Natuklasan lang niya na may ilang linya ng code na ibang-iba at maaaring masubaybayan ang kanyang mga coordinate sa 0.01 segundong katumpakan. Sa madaling salita, kahit na nagpadala siya ng 0.01 segundo ng coordinate na impormasyon, matatanggap pa rin ito ng kabilang panig. Habang iniisip niya ito, mas naramdaman niyang may mali sa mismong trabaho. Napakadaling makuha ang trabaho, hindi banggitin ang mataas na gantimpala at madaling gawain. Sa loob ng maraming taon, hindi niya nakilala ang gayong mapagbigay na kliyente.
Sa pag-iisip tungkol dito, nagsimula siyang mapagtanto na may isang tao na dapat na sadyang nagtakda ng bitag upang manghuli ng kanyang IP address. Kung ito ang kaso, hindi na siya maaaring tumira sa tahanan ng pamilya Riddle. Kung hindi, magdudulot ito ng panganib sa kanyang pamilya. Kinailangan niyang umalis sa tahanan ng pamilya Riddle at pumunta sa isang mataong lugar. Kinabukasan, bumangon si Nicole at tumakbo, abala ang isip niya sa problema. Pagbalik niya at pagkatapos maligo, nadatnan niya sina Daniel, Gloria, at mga kapatid niyang nakaupo na sa hapag. Maagang gumising si Sean at pumasok sa trabaho araw-araw, kaya bihira siyang makita habang nag-aalmusal. Nakapagtataka, bumalik na si Steve na may sariling bahay sa labas. Nagbabasa siya ng financial newspaper nang bumaba siya. Tumangala siya at malumanay na binati ito ng magandang umaga, "Oy, Nicole. Long time no see," lalagyan ng nobela. Isang labis ng ngiti ang pinakawalan niya. "Good morning, Steve," nakangiting tugon ni Nicole ngunit palihim ng inisyan. Malamang, 2 araw pa lang silang nagkita. Pagdating sa mesa, umupo pa rin siya sa tabi ni Stanley, gaya ng dati. Si Stanley ay wala sa kanyang uniforme sa paaralan ngunit isang puting blusa, mukhang maamo tulad ng tupa at madaling lapitan. Nakaupo sa tapat niya si Nora, na nakitang nagkakamabutihan na sina Nicole at Stanley. Habang inihain ang pagkain, hinawakan ni Nicole ang isang baso ng gatas at hindi sinasadyang ngumiti kay Stanley. "Stanley, nananatili ka ba sa school hostel tulad ni na Spencer at Samuel?" Tumanggaw si Stanley, hindi alam kung bakit niya naitanong. "Oo, mas abala sa 3 taon sa kolehiyo. Kaya, nananatili ako sa campus." "Nagyayabang ka ba o ano, Stanley? Ang 3 taon sa kolehiyo ay hindi gaanong kasing abala tulad ng sa 12 baitang." Hindi maiwasang magreklamo ni Spencer. Nag-echo si Samuel. "Talaga, napipilitin kaming manatili sa campus habang nandoon ka sa pagpili." Mukhang walang magawa si Stanley. "Hindi ko mapigilan. May library ang school. Ito ay mas maginhawa para sa akin." Alam ng lahat sa pamilya na nasisiyahan si Stanley sa pag-aaral sa silid-aklatan, kung saan madalas siyang gumugol ng isang buong araw doon. "Dahil lahat kayo ay nakatira sa campus, maaari ba akong mag-apply para sa boarding din?" Kinuha ni Nicole. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.